Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan. Kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Yes, the subpoena against Apollo Quiboloy is out. Mga kaibigan, there's one thing that needs to be said. Amidst all the noise, the crimes for which Pastor Apollo Quiboloy stands accused, both in the United States and here in the Philippines, are taking place as we speak. Ang hinihingi po natin ay managot na si Quiboloy para mailigtas ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder. Mga biktima na hanggang ngayon nanlilimos sa mga mall, terminal, bus at lansangan para masustentuhan ang private jet, foreign trips at mansyon ng tinitingala nilang leader. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusolicit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaaral, na wala pong bayad. Mga babae at menor de edad na dahil yan daw ang kanilang sakripisyo para sa Diyos Ama. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Ang nakakabahala pa, nalaman din namin na walang humpay ang mga banta sa aming mga naunang witnesses. At kakilakilabot ang natatanggap na pananakot ng mga alipores ni Quiboloy sa mga pinaghihinalaang pwede pang tumestigo. Ako po ay may hawak na affidavits na patotoo nito. Kaya po, hindi din po tayo papayag na sabihin sa mga victim survivor, teka muna, mayroon tayong krisis pampolitika. Wait lang tayo kasi tatapusin pa ang mga ibang issues. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, hindi po ako papayag na maetse puwera ang tapang at lakas ng loob na inipon ng mga victim survivors para lang unahin ang mga bangayan sa politika. Kaya nagpapasalamat ako, salamat kaayo sa Senate President for signing the subpoena against Apollo Quiboloy. My office has made it our policy to put the voices of women and children first, to put the voices of the victim survivors at the center. And I'm glad that our institution, under the current Senate leadership, has made it its policy too. Yes, the subpoena against Apollo Quiboloy is out. Gaano man kalakas ang ingay ng politika, mas malakas dapat ang panawagan para sa katarungan. One of the voices that we will center today is that of alias Ayona. Gaya ni na Sofia at Nina, siya din ay pinagsamantalahan ni Quiboloy. I will speak in English now because I would like to address the brave women who have gone back to their quiet lives in Ukraine but have chosen to speak in the hope that their voice will help rescue others. Thank you, Ayona and Sofia and Nina. You are true heroes. Kagaya ng pagiging bayani ni na alias Amanda noon at alias Jerome at
ang mga witnesses na ating maririnig ngayong araw na ito? Well, lahat kasi ng mga reklamo ng ating mga victim survivors ay kay Quiboloy mismo at sa mga taong malalapit sa kanya. So, continuing to observe due process, hear the testimony and any evidence of all sides. Pero nakikita at naririnig ko naman sa unang dalawang pagdinig pa lamang ang bigat, ang timbang ng mga testimonya na nagko-corroborate pa sa isa't isa at mga ebidensyang hinaharap ng ating mga victim survivors laban kay Quiboloy. My direct message to Apollo Quiboloy is the same as when we started. Humarap kayo dito sa investigation na ito. Well, yun ang sinabi ng Bureau of Immigration per official records nila na kahit naman daw private jet ang ginagamit ni numang subject person ay dadaan talaga sa sistema nila. And as far as they know, July 2023 huling lumipad si Quiboloy, that time pabalik dito sa Pilipinas. Meron kasing lumabas na balita nung nakaraang linggo na may impormasyon na tumakas na daw si Quiboloy papuntang China. Pero per yung official information ng BI, walang ganon or wala pang ganon. Dapat talaga, anuman ang mangyari, dumalo si Quiboloy sa Senate hearing bilang sa huli, pagrespeto sa dinedma niya nung una na dalawang investigasyon, o magpakita na siya ng respeto sa sampina ngayon kasi mas mabigat na ito. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Di po ba sa atang sariling bansa, ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan. Kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested.